Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 29, 2026, Sabado, at ating pong pinagdiriwang ngayon ang paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag, isang martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 1, verses 17 to 19. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, umayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa pagkamartir ng ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Sa isang taon, 2 beses natin siyang pinararangalan. Ito ay sa tuwing June 24, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, at ngayon naman ay ang kanyang pagpapakasakit o ang kamatayan. Si San Juan Bautista ay anak ni Zacarias at ni Elizabeth at pinsan ni Jesucristo, ang ating Panginoon. At siya po ay katulad ng mga iba pang mga propeta, siya ay tinawag para magpahayag sa mga tao tungkol sa pagdating ng kordero at ihanda ang bayan sa pagdating niya. At pagkatapos sa kwento, pagkatapos na mabinyagan niya si Jesus, doon naman ay narinig natin ang tinig ng Panginoon na nagpapakilala sa kanya. At pagkatapos noon, sa mga sumunod na kwento, ay ito na po yung tagpo na kung saan siya ay pinadakip ni Haring Herodes, at siya po ay ipinakulong. Mababasa po ninyo ang kwento sa Ebanghelyo sa araw na ito, na kung saan dahil sa kanyang pagsasalita ng katotohanan, na siya rin naman paalala sa unang pagbasa ng tawagin ng Panginoon si Jeremias. Ang paalala sa kanya ay magpakatatag at huwag siyang matatakot, lalong-lalo na kapag kaharap na niya ang mga hari, ang mga pinuno. Dahil sabi, pag natakot siya, mas lalo siyang panghihinaan ng loob. At yung pangako naman ng Diyos na siya ay magiging sintatag ng bakal at gagabayan siya ng Panginoon. Yun nga, magpakatatag at huwag matatakot. At ito yung papatunayan ni San Juan Bautista, na maririnig ninyo muli sa Ebanghelyo, na hindi siya natakot pagsabihan o paalalahanan ang si Haring Herodes. Dahil sabi nga, mali na asawahin niya o kunin ang asawa ng kanyang kapatid. At doon siya nahatulan ng kamatayan, pinapugutan ng ulo. Maganda rin paalala ito sa atin ng kahalagahan ng katapangan na dapat nating ipinapakita. At ang katapangan ay dapat na nagmumula sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo dapat matakot, kasi kung matatakot tayo ngayon, talagang habang buhay na tayong ikukulong ng takot na ito, o habang buhay na tayong kukontrolin ng takot na ito hanggat
hindi natin hinaharap at pinalalaya ang sarili natin. Kaya nga ngayon sa sitwasyon po natin dito lang sa ating bansa, dahil sa takot, marami sa atin takot. Kaya ito ang nararanasan natin, mga kapalpakan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kapalpakan ng maraming mga politiko natin, dahil sa korupsyon, itong pagbaha, grabe yung nararanasan natin. Pero alam natin na milyon o bilyon-bilyon ang bawat pondo kada taon. At yun nga, sinasabi ko na marami sa atin natatakot sa kanila. Kaya kapag nagsabi sila na sa panahon ng eleksyon, pag hindi nyo kami binoto, di namin kayo tutulungan. Pero wala naman talagang tulong na naibibigay, kundi perwisyo pa. Dahil di naman nila mapapalitan o pinapalitan ang mga bahay po ninyo na nalubog, mga kagamitan ninyo na nawala, lalo tigit, may mga buhay at pangkabuhayan na nawawala na hindi naman nila ibinabalik o kahit tulong man lang, pinababayaan kayo. Pero kung titingnan natin sa konteksto ng ating pinagninilayan, di ba natakot lang din naman. Marami ang natakot. Pero sana po ngayon maging matatag tayo, maging matapang tayo. Kumbaga, yung mga korap ang dapat na matakot. Lalo na nalalapit sa 2028, ipakita naman ninyo ang inyong katapangan. Sila ang dapat matakot sa inyo. Pero muli, ang tapang natin ay dapat nagmumula sa pananalig o pananampalataya natin sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.